Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ang problema nga ni customer, pag i-start niya sa umaga itong makina niya, meron siyang lumalabas na ingay. At kung napanood nyo nga yung part 1, ang naging diagnose ko nga yung belt niya dito sa aircon. Yun nga ay dahil sa bitak-bitak na yung belt at malapit na siyang maputol. Kaya nagsuggest na ako kay customer na palitan na yun. At ito na ngayon yung bago mga boss na belt. Kung makikita nyo, ikinakabit ko na yan. Kaya lang dahil nga sa wala kaming makuhang tamang sukat ng belt para dito sa aircon niya, syempre, medyo mahirap siyang ilagay pero may kakabit ko rin yan. Sagad na yung adjustment yan mga boss, pero ang diskarte yan dahil kumapit naman na siya dun sa mga pulley, pipitikin ko lang yan, pa-start ko para sumampa yung bagong belt. Pitik lang sa pag-start. Ayan mga boss, na pa-start ko na, ibig sabihin sumampa na yung belt dito sa mga pulley niya. Okay, sumampa na. At dahil sa sumampa na itong belt dito sa mga pulley niya, gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10 para mahigpitan mo na itong adjuster bolt ng tensioner. And mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko yan para yung tensioner bearing niya or yung pulley umangat siya. Ngayon, hihigpit itong belt. Ganun lang naman siya kadali mga bossing. At pag medyo maluwag pa, pihitin mo pa. Wala naman problema dun eh. Hindi ka naman makukulong pag i-adjust mo pa ulit yan eh. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkaka-adjust mo. Ayan nga mga boss, di ba? Medyo mahigpit na siya. Nadidiin mo na lang siya ng kaunti. Pwede na yan mga boss. Gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 17 para itong nut dito sa tensioner bearing mo, mahigpitan mo na yan. Siyempre naman dapat yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss, yung maayos na higpit ha. Hindi pwedeng maluwag yan. Pag okay na, idiin mo ulit itong belt mo, dapat meron pa rin siyang kaunting play. Hindi dapat sobrang higpit yan. At kung sa palagay mo, tama naman yung pagkaka-adjust mo, dito ka naman ngayon sa alternator belt mo. Tingnan nyo yung alternator belt, maluwag. Pag ganyan, gamit ka ng socket wrench sa number 14. Ayan yung niluwagan ko, number 14 yan yung nut na yan. Pag maluwag na yan, kuha ka ngayon ng box wrench sa number 12. Dito sa may gilid naman mga boss, yung pinipihit ko, yan yung bolt adjuster niya para itong alternator umatras nang sa ganun. Ito naman belt, humigpit siya. Di ba? Di mawawala ngayon yung ingay niyan. Kasi isa yan sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng ingay. Kapag yung belt mo sa alternator, maluwag siya. Pero yung alternator belt, hindi ko na yung pinalitan dahil nga sa okay pa naman yung belt. Pero dito sa aircon belt niya, kaya ako pinalitan dahil nakita nyo naman, di ba, biyak-biyak na kung napanood nyo yung part 1. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita nyo, hinigpitan ko na itong nut dito sa alternator. Tapos, i-check ko ulit yung higpit ng belt sa alternator. Okay naman siya. Pati dito sa aircon belt, okay din. Pag ganyan, pwede ko nang pa-start itong makina kay customer para malaman natin kung okay na ba siya. Ayan na mga boss, umistart na itong makina. Ilapit ko ngayon itong camera para makita natin yung ikot ng belt. Kung mapapansin nyo, di ba, yung belt niya, hindi na magalaw yung ikot ng belt dito sa alternator, pati dito sa aircon belt niya, okay na rin. At yung pagkakarepa ko nga ng bearing dito sa tensioner, kung mapapansin nyo, wala rin siyang lumalabas na ingay. Kaya dito naman tayo sa pangalawang problema ni customer na matigas daw ipihit yung manibela niya tapos meron pa siyang ingay. Pakinggan nyo mga boss, pag pinihit yung manibela may maingay talaga. Kaya sige, pihit yung manibela. Narinig yung mga boss, pinatigil ko na agad dahil sa nakita ko, yun lang sa power steering yan, grabe na yung dumi, kailangan talagang palitan. Sa nakita ko yan lang ang problema na pinanggagalingan kaya matigas ipihit yung manibela niya tapos meron siyang ingay. Maririnig yan mga boss dahil nga sa uulitin natin. Kaya lang tatanggalin ko muna yung lumang power steering fluid niya dito sa reservoir. Gamit niya itong fluid pump extractor ko. Ayan yung ginagamit kong panghigop mga bossing Ayan na kung makikita nyo, grabe na yung itim nitong power steering fluid ni customer. Kaya naman pala maingay na yan pag nililiko at matigas na ipihit itong manibela niya. At dahil nga sa grabe na yung dumi nitong power steering fluid niya mga boss, ang gagawin ko dyan, ipa-flashing ko muna. Na ang gagamitin ko ang pang-flashing dyan, ito rin sarili niyang langis. Kumbaga nagpabili ako ng 2 litro. Tapos yung 1 litro, ayun ang gagamitin kong pang-flashing. Ayan mga boss, nakapagsalin na ako ng fluid. Lagay ko na itong cup niya, tapos pa-start ko itong makina. Sige, start mo Brad. Tapos pihit-pihit mo yung manibela. Pakinggan nyo mga boss, pag niliko niya yung manibela, makakarig kayo ng ingay. Sige, pihit mo manibela.
Narinig yung mga boss, meron siyang umiingay na parang hindi siya nasusuplayan ng langis. Pakinggan nyo. Tapos pag pinipit, i-customer yung manibela, naku, sobrang tigas yan. Narinig yung tunog niya, di ba? Grrrr, gumaganon. Kaya switch off mo. Off. Baka na patay. Dahil sa hindi pa nawala yung ingay yan mga boss, papalitan ko ulit ito ng power steering fluid. Kita nyo, ang itim pa rin nung fluid niya. Pag ganyan mga boss, ang gagawin nyo, palitan nyo siya ulit. Itim pa rin to, lo. Biro nyo yung ganyang ipapagawa ni customer, grabe naman sa laki ng pera na ipinahahanda sa kanya. Kala mo yung langis sa makina eh. Ang itim eh. At dahil sa may natitira pa, sasairin ko pa yan mga boss. Gamit itong fluid extractor ko. Ayan kung makikita nyo, higupin lang naman yan. Wala kayong ibang kakalasin na tornilyo dyan, kundi yung cup lang nitong reservoir. Pati yung strainer niya, tatanggalin nyo. Yun lang. O, di ba? Tingnan nyo, ang itim pa rin. Kaya ang gagawin ko dyan, syempre, tuloy lang ako sa pag-flashing hanggang sa mawala nga yung ingay. Ayan, nasalinan ko na naman siya ng bagong power steering fluid. Pa-start ko ulit itong makina. Pit manibela. Yung tunog kasi nito mga boss, kung papakinggan nyo, parang kulang pa ng power steering fluid. Pakinggan nyo. O di ba? Ganun yung tunog niya. Pero kung makikita nyo, di ba? Sinubrahan ko nga yung karga ng power steering fluid para makakuha ako ng idea Kaya lang, ganun pa rin. Maingay pa rin siya pag nililiko mo yung manibela. Kaya sabi ko kay customer positive sa power steering fluid ang problema. Bagamat na-check up na ito, mas naniniwala naman ako sa diagnose ko. O ayan, nilaksan ko, narinig yung ingay, di ba? Parang yung nagtatahip ka ng bigas sa bilao pag bumagsak siya. Pshhh! Gumaganon. O kaya naman yung gamit mo, walis ting-ting, tapos winawalis mo yung tubig sa semento. Ganyan yung tunog Pakinggan nyo. O di ba? Pag sumasagad na yung pagliko ng manibela ni customer, ayun yung pinakahuling tunog na maririnig namin. Okay na. Patay. Putik na naman to, sigurado. Wala na yung tunog sa kanan ko pagpakanan. Ay, siyempre, nadilinis Tumakas mo na nakatanggal na yung ano. Ganyan talaga, pag nalilinis. Pag hindi na wala yung sira, magic. Anong diferensya? Ayun na, medyo pumupula na. Tsaka lubab daw na. Ayun na malab na. Diba? Kanina lang. Putik Grabe talaga yung gamit mo, walang palitan. Itim na itim pa rin. Kala mo, use oil talaga siya At dahil nga sa meron pa itong ingay mga boss, ganun pa rin. Ipa-flashing ko pa rin yan. Sa akin kasi mga boss, nakatitiyak ako na pag nililiko ni customer yung manibela, dyan ang gagaling yung ingay. Sa maruming power steering fluid. Kaya tuloy pa rin ako. Nakita ko yung pag-fit mo ng manibela. Hindi na siya hirap. Yeah, po. Hindi ba naramdaman mo? Tsaka tumutunog kasi. Hindi mo kung may malaka makakalas o ano. Hindi, sobrang nakasilapot ito, brother Kaya nga po Kasi sigurado kasing edad yan ng mula nung binili yan, hindi na palitan. Ito. 2014. Sige, itat ulit. 2014, walang palitan. Sige, stator. Sige, pitot manibela, pit lang. Don't shy. Oo, wala lang ingay. Diba? Wala lang isang ingay. Diba? Sige, pit na. Diba? Wala lang ingay. Sabi ko sa'yo, yan lang ang problema Hindi, yung manibela niya, ang ingay kapag lumili ko. Okay na. Patay makina. O di ba mga boss, sa awa at tulong ng Diyos tumama naman yung hatol ko na dito lang galing yung ingay sa power steering fluid niya. Sabi ko nga kay customer, marumi lang yan at pagkatapos nito, lalambot din ang manibela mo at matutuwa ka. O tignan nyo yung fluid niya medyo malabnaw na at hindi na rin siya ganun kaitim or karumi.
Kaya magsalin pa rin ako ng power steering fluid dito sa reservoir for the last time. Sige, start mo. Sige, tiyet. Tiyet lang ang tiyet. Ayan mga boss, pag nililiko ni customer yung manibela, wala na siyang ingay. Okay, tahimik na, bossing. Pasensya na mga boss, hindi ko na ipakita yung pagliko-liko ni customer ng manibela. Pero mamaya ipapakita ko rin naman. Oh, kaya pa na, kaya na. Masyado na tayong tumatagal. Yun lang mga boss, nagkaroon ng problema dito sa fluid extractor ko. Tumigas siya, hindi ko siya mahila. Ayan nahirapan ako. Tanggalin ko muna. Kaya imasahe ko muna ng kaunti tapos ulitin ko yung paghigop dito sa power steering fluid sa reservoir nga. Yun. Pula na eh, oh. Kanina, gelatin eh. Oh, pumula na siya. Biro mo kung binili mo niyan, yung 1 litro lang, di nalinis maigi. At dahil nga sa last na ito mga boss, sisimutin ko na yung mga natitira dyan. Kaya lang kung makikita nyo, wala na talaga, ubus na. Pero every kailan po ang palit yan? Pag Sus, matagal ka nga nagpalit, yung pa nagtanong. every 12 years, pwede na. 12 years na ulit. Yun nga mga boss, sabi ko kay customer, next year, palitan uli namin ito ng power steering fluid para sigurado kami na yung tumatakbong fluid dito sa loob ng system ng power steering niya, malinis na talaga. Balik na ako sa trabaho, after ko nga mapunasan yung mga kumalat na fluid dito sa ibabaw ng reservoir niya, magsasalin na ako dyan ng power steering fluid. Ile-level ko na yan mga bossing. Yan na kasi yung final na pagsalin ko. Pasa-pasa na. Ito yung andito yung loan niya, oh. Yung guhit po. Ha? Opo. Yung itinuro ko sa customer, yung low and high ng power steering reservoir kung saan makikita. Para kung sakaling magkulang itong power steering fluid niya, alam niya kung hanggang saan lang yung level. At dahil sa okay na ito mga boss, kung makikita nyo, nilagay ko na yung strainer niya dito sa reservoir. Tapos itong cup niya, ilagay ko na rin yan. Ano na? Dati, kada pit mo, di ba? Ang ingay. Parang yun nga sabi namin, parang may nakakalas na rito. Kaya ano na to? Yeah. Pero kita mo, ito lang sagot ko dyan. Simpleng-simple, basic na basic. Sige, start ulit. Tapos ipapaliko-liko ko itong manibela niya. Tututukan natin. Hit. Oh, wala nang ingay. Ha? Ang gaan, di ba? Ang gaan. Gaan ng manibela. Ano na? Ang naka-electric power steering na. Wow! Kaya, Oh, ang lambot oh, di ba? Sabi sa'yo, brother eh. Tama, tama. Konting magic lang yan eh, ha? Ayun, konting pihit lang eh. Malangit-ngit eh. Wala Oh, na. wala na talaga siyang ingay, di ba? Dahilan lang. Anong dahilan? Dati pagdating sa, at saka yung sa panbelt mo, di ba? Sabi ni Mrs. mo na pagdating sa umaga ang ingay, wii! Gumaganon. O, wala na rin. Tama. O, di ba? Ayan lang yun. Di ba? Tama. Grabe yung mag-estimate naman siya eh. Nung pagkamahal-mahal eh. 200,000? Ha? 198,000? Ito mong tagas ng face mo. Hindi, Ba? Down mo na lang sa bago. Kaya nga eh. Grabe namang estimate niya, 198,000. Grabing estimate naman yun. Samantalang nakita nyo kung paano ko yung ginawa. Pinalitan ko lang yung aircon belt na wala na yung problema. Tapos yung power steering fluid niya, pinalitan ko rin. Tsaka ako plinasing. O ngayon, okay na rin siya. Nakakatuwa lang Basic lang ginawa eh. Kaya minsan yung mga nangangantyaw sa akin na basic lang ang alam ko. Totoo nga yung sinabi nyo. Basic lang talaga yung alam ko. Kasi sa inyo, major na yung gagawin di ba? Kita nyo naman, ginawa ko lang siyang basic. Walang gastos gaano si customer. Alam, malambot manibela. Ha? Ayos. Dati pag umaltas yan, boss, pakakarig ka ng ganon. Pero ngayon, okay na. Lumambot na manibela, nawala na yung ingay. Siyempre, salamat sa Diyos. Okay na. Sulit ba? Satisfied? Dito kasi mga boss, naririnig ni customer yung ingay, yung mga ganyang paliko na alanganin. Ayan, dyan siya lumalabas. Kaya dyan tinitest ni customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat po!